course, when working out with your drawings on the particular working drawings which are used for building permits, kailangan natin i-work out ang ating AutoCAD drawings into something that can be edited while you are still working with the client. So ngayon, let's proceed on the working area. So ano ba yung ibig sabihin ng pinag-uusapan nating XREF? So when we talk about XREF, it is a link to another drawing, sabi nga ni AI Overview, file. So of course, when we talk about XREF, ito ay parang reference file so that you'll be able to easily update any plans on your working drawings. For example, si client ay nagpabago ng isang table. Gusto niya instead of 8 tables, gagawin na siyang 6. Instead na 6-seater, gagawin siyang 8-seater. So, paano siya gagawin? Kailangan ba ulitin mo lahat ng plans mo from plumbing, structural, and so on para lang ma-update yung isang dining table? So, no. Kailangan isang base plan meron ka, tapos mag-update na lang. So, ano ba yung ganong example? So, first, dapat ito ay natutunan nyo na on your CAD 1 or CAD 2, but still, kung hindi pa, so I will just have a simple or very brief discussion about this. For example, this is your base plan, and this is your plumbing plan, and structural and electrical. So once this ilan tong seater? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8-seater siya. Gusto 6-seater na lang. So tatanggalin lang natin yung dalawang upuan. Edit natin yung block, edit block in place, and then okay. I-delete natin tong dalawa using erase. Yan, using erase, and then save na natin. Save reference edit. Ngayon, para yan ay mag-update on your electrical, structural, and plumbing, since yung mga nandito ay meron pang yan, sila ay kumbaga hindi pa updated. Wait lang. So let's check what are the problems on the base plan. So ito yung base plan natin. I think magkaibang plans yun nandito. So for us to configure ano ba yung base plan na nandito, open muna natin yung XREF. So kunwari pinadalhan ka sa company ng base plan, tapos baka mamaya iba yung in-edit mong base plan, you should open XREF. Okay, so open natin yung XREF. Yan. Tapos X mo lang to. And then, pag ito ay, ayan. So, mali nga tayo ng binuksang base plan kanina. So, our base plan is this one. Meron siyang title na Rev A. So, kunwari, ito yung base plan mo. 6-seater pala siya, class. So, gawin natin siyang 8-seater. Paano natin siya gagawin? Edit ko ulit. So, ulit tayo. Very sorry. Ang gawin natin ay dagdagan natin siya ng 1 seat. So, paano ba yun? Using stretch, kuha tayo ng reference dito, lagay natin dito sa second. So, ngayon, makapagdagdag tayo using copy ng isa pang upuan. So, pwede natin kuhanin yung midpoint. Yan. Tapos, i-extend natin siya dyan. So, naging 8-seater na siya. And save reference edit. Ngayon, pag tinignan natin to, 6-seater pa din siya. Sa structural, hindi siya makikita kasi tinakpan siya or hinide din as well. Sa atin naman plumbing, ay naka-hide din siya. Okay? So, naka-hide din sa kanya. Ngayon, for example, ito ay ginawa na nating 8-seater. So, kailangan natin i-control S para for this electrical plan ay
maging 8 na automatically. Using this part on the lower right side of the AutoCAD, i-reload natin siya. Yan. So, clinic ko na to. Ngayon, medyo matagal, no? You just need to wait. Then, automatically, mag-a-update na siya. So, if you will be asking some questions like, bakit ito, sir, naka-hidden line? Bakit ito ay naka ibang color? So, basically, kunwari, ikaw ay nag-reference, then you'll open your layer properties manager. You can actually see the layers na meron si xref mo or yung x-reference mo. Ayan. Ang pangalan nun is, ayan, base plan natin. Yung mga base plan natin, pwede mo siya automatically palitan ng color. 252. Okay? And then, class, hindi lang yon. Pwede mo rin silang palitan ng line type. Yan. So, pwede mo siyang i-hidden. Pero, once na pinalitan mo to, hindi siya affected dun sa mismong main plan mo. Dito lang siya affected sa mismong electrical plan or yung pinaggagamitan mo ng xref. For example, ito. Napaka-handy niya kasi hindi siya nakakasagabal dun sa mga layout natin sa electrical kasi naka-gray. Hindi siya, kumbaga, hindi natin siya ma-distinguish na wires or kasama sa electrical plan na no, kasi iba yung kanyang line type, iba din yung kanyang line weight and color na ginamit. So for example, dito sa structural, sir, ba't naman dito sa structural and plumbing di naman kita yung kanina sinasabi mo? So ito kaya to hindi kita, class. Buksan natin ulit yung layer properties, di ba? So ano ba yon? Ano bang sang part ba nakalagay si 6-seater, 8-seater natin? Malamang nasa A yon, architectural. So kung maayos yung inyong pagkakagawa ng layers, you can actually see na naka-off sila or naka-on sila. Okay? So, hanapin lang natin, maybe furniture. Yan, furniture naka-on lahat. So, door naka-off. Yan, floor pattern. So, hanapin natin. So, saan siyang part? Ngayon, kung di natin mahanap, pwede naman natin siya actually i-lay on lahat eh. Para lang just to see. Yan. So, wala. Yun lang. Okay. Naka-hidden to. So, tanggalin natin yung mga freeze. Mga frozen na to. Kaso malag. Kaya pala siya naka-frozen, no? Kasi malag na nga. Wait lang. Okay, so, sa ibang elements ko na lang siya ipapakita. Kasi kailangan ko rin i-reload. Ayan. So, nadadagdagan siya. Nakita nyo. Ito yung mga naka-off kanina. I guess, mag-ano na lang ako undo. I-off na lang natin ulit kasi bibigat yung file. And, technically, baka makalimutan ko pa. Magulo pa yung discussion natin with regards to those. But still, sabi ko nga sa inyo, kung meron siyang base plan, you just need to click here to update. Ayan, so nawala na. Naka-off kasi yung ibang parts. Maybe the problem is, kaya dito mapapansin nyo, nakalagay dyan is furniture. Ito. Once na yan ay binuksan ko, itong, ang tawag dyan yung pang-freeze ng lanes o ng layers. Ayan. Ayan. So, naka-freeze kasi kanina yon. Ayan. Ngayon, ang ginawa natin, inon na natin siya, si furniture. Since inon ko, ayan, makikita nyo yung 6-seater, tapos i-reload ko ulit. Ayan, reload natin. Extra pa lang to, class, ha? Medyo mahaba na yung discussion. Okay, so re-reload ko para makita nyo na nag-update siya. Wait lang natin. Yun lang, pagka talaga
low specs yung gamit nyo, yung XREF kailangan hindi nyo siya punuin ng kung ano-ano kasi maglalag yung PC nyo. Isa pa, yung mga ganitong kadaming files para sa mga entry-level PC, hindi siya, kumbaga, ideal, no? Hindi siya recommended. Kumbaga, nakikita nyo to sa akin kasi kayang i-load ng PC ko. At saka isa pa, hindi siya pwedeng mag-lag. Probably, may hirapan kasi kayo pagka yan lahat ni-load nyo into once. No? Ang ma-advise ko when it comes to this, kailangan yung mga important things i-keep nyo, and then these not important things are, ang gawin nyo na lang is to delete. Okay? Para yung file nyo ay makahinga at hindi masyadong mataas yung mangyayari sa mga AutoCAD memories nyo. For example, etong si plumbing, kanina, di ba, naka-freeze lang si furniture. So, let's get it back. Kasi hindi naman mahalaga talaga sa plumbing si furniture. Ang gagawin natin is i-off ulit natin, no? This video is for you para luminis yung mga meron kayong plans, no? Floor finishes, di rin yan mahalaga, class. Kasi, bakit ba kailangan ng floor finishes dun sa mismong plumbing plan? So not, kailangan i-off. Medyo may mga na-open ako. So wait lang natin ha. Kada nag-freeze tayo ng layers class, pag sobrang dami siyang XREF, medyo matagal din. At saka isa pa, since lumang file to, nagkapatong-patong na din dito yung mga iba't ibang files ko pa na naka-XREF din. Okay? Kaya gano'n na lang din siya kabagal pagka nag-a-update tayo. Okay. So, these dimensions, yan, nawala na, hindi rin kailangan. So, ito mga to, hindi rin to kailangan. Ano ba layer niyan? Makikita din natin. So, pag you're unsure, pwede mo rin i-check sa PR what are their layers, kung saan siya nakapasok. Anyway, class, pinakamahalaga lang dito is that you understand the XREF and then we'll proceed to the electrical plans kasi mas important yun dahil itong XREF ay madaling mapag-aralan once you already work on your AutoCAD. Okay, so let's proceed with the next video and hopefully i-research nyo pa kung paano gamitin sa XREF kasi makakatulong ito sa inyong career. Okay? Thank you.